Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang kwentong ipinadala nila Arnie na taga Bicol. 10 taon po ako noon nang nangyari ang aking karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan. Ang aking tatay ay security guard sa Manila at si nanay naman po ay walang trabaho. Dalawa lang kami magkapatid. Ako ang panganay at ang nag-iisa kong kapatid na lalaki ay si Jonathan. Sa likod po ng aming bahay ay nakatira ang mga pinsan ni tatay. Si Uncle Ramon ay mahilig sa babae. Kung sino-sinong babae ang inuuwi niya sa Bicol. Hanggang sa isang araw, may inuwi na naman itong babae, si Auntie Clarice. May mga nagsasabing kapitbahay namin na nakilala ni Uncle Ramon sa isang club sa Manila, si Auntie Clarice. Sobrang iksi nito kung mag-short at ang suot nitong blouse ay napakalalim ng ukab sa dibdib. Lagi itong may kolorete sa mukha at tuwing bumibili ito sa tindahan ng lola ko ay napapalingon at napapatitig ang mga kalalakihang nakatambay sa tindahan. Mahilig din itong uminom ng alak at manigarilyo. May mga gabing lagi naming naririnig na nag-aaway si Auntie Clarice at Uncle Ramon. Nagulat na lang kami ng isang gabi ay nagsisigaw si Auntie Clarice. Agad na pumunta si nanay sa bahay nila Uncle para tanungin kung anong nangyayari sa kanila. Nakita ni nanay na napakaraming tao sa loob at labas ng bahay nila. Nakita rin nito na nakasiksik sa isang sulok si Auntie Clarice. Sigaw na ito ng sigaw. May nagpapakita raw sa kanyang babae na kulay pula raw ang damit at mahaba ang buhok nito. Maya-maya lang, nawala na ng malay si Auntie Clarice. Binuhat ito ni Uncle at hiniga sa papag. Mga ilang minuto ang lumipas ay nagkamalay na ito. Sinabi ni Auntie Clarice na may nagpakita raw na babae sa kanya. Gusto raw siya nitong manggamot ng mga taong may sakit. Nagulat ang lahat ng mga taong nag-oosyoso. At maya-maya lang, nagulat silang lahat nang nakaamoy sila ng napakabangong bulaklak. Ang mga tao sa amin ay madaling maniwala sa mga kababalaghan at himala. Kaya nagtaka si nanay nang nakita niyang nakaluhod ang mga tao sa harapan ni Auntie Clarice. Kinabukasan pagising ko, napakaraming tao sa bahay nila Uncle Ramon. Dahil sa bata pa ako noon ay pumunta ako sa bahay nila. Nakita ko agad sa mesa ang napakaraming pagkain. Mga bigay ito ng mga kapitbahay nila. Sumilip ako kung anong ginagawa ni Auntie Clarice. Nakita kong may ginagamit itong isang lalaki. Hinihilot niya ng langis sa likod ang lalaki. May mga nagpapagamot na galing pa sa ibang probinsya. Ang iba naman ay doon na natutulog. Isang araw, habang naglalaro kami ng mga pinsan ko, ay may ibinabang lalaki na nakasakay sa jeep. Nanlilisik ang mga mata nito at sobrang lakas niya. Buhat-buhat ang lalaki ng 6 na tao. Dinala agad nila ang lalaki sa itaas ng bahay nila Uncle. Pilit nila itong hinihiga sa papag kahit na nagpupumiglas ito. Kinukulam ang lalaki, ang sabi ni Auntie Clarice. Nagsindi ito ng kandila at pinahubad niya ang suot na pang-itaas na damit ng lalaki sa mga kasama nito. Maya-maya lang, pinatakan nito ang dibdib ng lalaki. Sumisigaw ang lalaki at nagpupumiglas habang walang tigil si Auntie Clarice sa pagpatak ng kandila. Makikita mong pulang-pula na ang dibdib nito. Pati rin ang likod nito ay pinatakan ng kandila. Nawala ng malay ang lalaki. At nang mahimasmasan na ito, ay kumuha si Auntie Clarice ng isang basong tubig. Dinuraan muna niya ang isang basong tubig
bago niya ito pinainom sa kanyang ginagamot. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Ang ibang tao naman na nandoon ay nandiri. At sinabi niya na magaling na ang lalaki. Simula ng ginamot ni Auntie Clarice ang lalaking kinulam, ay lalo pang dumami ang nagpapagamot sa kanya. Sinabi pa ni Auntie Clarice na hindi raw siya ang gumagamot sa mga may sakit, kundi ang babae raw na nakapula na laging nagpapakita sa kanya. Sinabi pa nito na kailangan daw niya magpagawa ng mga mahahabang damit na kagaya raw ng sinusuot ng mahal na berhen. Kaya ang ibang nagpapagamot sa kanya ay pinapatahian siya ng mga damit na katulad sa mga suot ng mahal na berhen. Hindi na bumalik sa Manila si Uncle Ramon para magtrabaho. Tumulong na lang ito sa panggagamot kay Auntie Clarice. Napapansin ng nanay ko na pagkatapos manggamot ni Auntie Clarice ay umiinom na sila ni Uncle Ramon. Kaya si nanay ay hindi naniniwala sa panggagamot ni Auntie Clarice. Narinig ko pa siyang nagkikwento kay tatay na niloloko lang daw nila ang mga tao. Hanggang sa isang araw, habang nanggagamot si Auntie Clarice, ay nawalan ito ng malay. Nang nahimasmasan na ito ay biglang nagbago ang kanyang boses at naging maliliit na tinig ang lumalabas. May sumanib raw na duwende sa katawan ni Auntie Clarice. Agad akong umuwi sa amin at kwento ko ito kay nanay. Natawa lang siya sa sinabi ko. Tigilan ko na raw ang pagpunta-punta kila Uncle. May masamang espiritu raw ang sumasanib kay Auntie Clarice. Isang hapon, nagpunta si nanay sa bayan. Agad akong pumunta sa bahay nila Uncle Ramon para panoorin manggamot si Auntie Clarice. Nakita akong may mga bulak sa ibabaw ng mesa. Ang babaeng ginagamot nito ay pinapahiran niya ng bulak ang mga bukol. Nakikita ko na may lumalabas na mga maliliit na itim na bato sa bukol ng babae. Nagulat ako nang nakita ko to, kaya lumapit ako sa tabi niya para makita ng malapitan ang ginagawa niya sa babae. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko na hindi nanggagaling ang maliliit na bato sa bukol ng babae, kundi sa mismong bulak. Napansin ko na bago pinahid ni Auntie Clarice ang bulak sa bukol ng babae ay andun na ang mga maliliit na bato. Hindi mo ito makikita kung hindi mo ito pagmamasdang maigi. Naisip ko na totoo pala ang sinasabi ni nanay na niloloko ni Auntie Clarice ang mga nagpapagamot sa kanya. Naawa ako sa mga taong naniniwala sa kanya. Kwento ko kay nanay ang natuklasan ko. Naging tahimik lamang siya. Hanggang sa isang gabi habang natutulog kami ay biglang bumukas ang pinto ng aming bahay. Nasa loob kami ng kulambo kaya hindi agad nakatayo ang nanay ko. Nagulat kami nang nakita namin si Auntie Clarice na may dala itong malaking krus. Bigla niya itong idinidikit sa mukha ni nanay at sinasabi nito na paaalisin niya ang masamang espiritu na sumasanib kay nanay. Napasigaw si nanay. Natakot ito sa ginagawa sa kanya ni Auntie Clarice. Hindi pa ito nasiyahan sa ginawa niya. Pinahila pa niya si nanay sa dalawang lalaki para dalhin sa kanilang bahay. Tumakbo ako sa mga lola ko. Kwento ko sa kanila ang nangyari. Kaya agad silang pumunta sa bahay nila Uncle Ramon. Kitang-kita nila na tinatali ang mga kamay ni nanay. Tumawag ang kapatid ni tatay ng barangay tanod. Nang gabi na yon ay nagsumbong si nanay sa mga pulis sa mga ginawa nilang panloloko sa mga tao. Si Auntie Clarice ay hindi totoong manggagamot. Gawa-gawa lamang niya ito para magkapera sila ni Uncle Ramon. Simula na nangyari yon ay pinatigil ng aming kapitan ang panggagamot ni Auntie Clarice.
Kaya mga ilang araw lang ay nalaman namin na bumalik na si Auntie Clarice sa Manila at nakipaghiwalay na ito kay Uncle Ramon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.